paano ba sila nag-arrive sa October 22 at paano na-develop itong date na ito? Okay, number one, siyempre sabi niya, William Miller initial prediction of Christ's return between March 21, 1843 and March 21, 1844 proved incorrect. Ito yung unang prediction ni William Miller. Tapos na-recalculate ulit sila to April 18 to 19, 1844, pero mali na naman. Itong April 18, 1844, hindi masyado pamilyar ang mga Adventist dito, pero nabasa ko merong record yan. So, 2 beses nag-predict si William Miller at ito ay pumalpak. Tapos, noong August 1844, isang Millerite preacher at napaka-enthusiastic na preacher, itong si Samuel Snow. In fact, ang tingin niya sa sarili niya, propeta siya eh. Identified the Day of Atonement, the 10th day of the 7th month of the year of Jubilee as October 22, 1844. Samuel Snow, isa rin siyang Millerite. Malaki po ang naging papel niya kung bakit po tinanggap at hanggang ngayon, sikat na sikat itong petsa nito sa mga Adventist. Kahit yung marami sa kanila, hindi naiintindihan na mali ito. Then lastly, dahil tinanggap later on, nung una, hindi tinanggap ito ng mga Millerites. Yung iba nga, pinagtatawadan nila si Samuel Snow dahil tingin nila may tililing, may kuliling. Walang coding, may kuliling, hindi coding, kuliling. Parang panatiko ang tingin nila. Pero later on, tinanggap din ni William Miller, kaya yun na, in-endorse niya na ito. Now, in-endorse ni William Miller na okay, pero hindi siya ganon ka-eager to promote this day, 10th day, 7th month movement. Later on, naging bunga at naging resulta ay great disappointment. Kasi in-endorse din ni Ellen White ito. At doon nga tayo magkakaproblema. Siguro, ang mga kapatid natin Adventist, kaya nila siguro natanggap ito kasi tinanggap din ito ni Ellen White. Yun nga po, sana po, next time mga kapatid nating Adventist, mag-isip-isip din muna kayo, gamitin niyo po yung inyong reasoning powers na bigay sa inyo ng Panginoon para hindi kayo basta-basta maniniwala. Kaya sa gabing ito, malalaman natin itong ating tanong na 3 na sasagutin. Number 1, where did this date come from? Saan galing ba yung date nito, October 22, 1844? Pag tinanong niyo ho yun sa mga pastor ninyo, mga kapatid ko, mga viewers namin Adventist, I'm sure 100%, kahit mga pastor na yan, nagtapos ng theology, nag-aral sa IES ng postgraduate, hindi na masasabi yan. At they will never admit it. Kaya nga hindi nyo napansin, mga mahal na Adventist, pagka dinidiscuss ninyo yung investigative judgment, at pagka dinidiscuss ninyo about sanctuary, never sa inyo i-discuss paano nagsimula itong October 22, 1844. Yan, di ba kayo nagtataka? Bakit never? Kasi po, nakakahiya po. Nakakahiya po ang nagsimula ng basis nito. Ngayon, marami sa mga Adventist scholar na hindi na naniniwala dito. Number 2, nating question na sasagutin ngayon, how Ellen G. White endorsed October 22, 1844. Iti-trace natin paano ba nagsimula ito. Pagka ang simula ng October 22, 1844 ay walang basis sa Bible, kundi galing lang sa haka-haka. Galing sa haka-haka, galing sa kuro-kuro, galing na sa imagination, hangin lang yan, salita lang yan. Walang basihan. Diyan pa lang ay mahalata na natin kung siya ba'y propeta o hindi. Dahil sa date pa lang, October 22, 1844, na mabe-verified naman sa history. Nagkamali pa. Hindi siya corroborating with the facts. May problema talaga, mga kaibigan. And number 3, sasagutin natin, what is the official stance of the Jewish authorities? Ito ang pinakamahalaga. Ano ang opisyal na paninindigan ng Jewish authorities sa ating panahon? Na sila po ang nakakaalam at sila po ang may mahabang record at listahan ng mga petsa at sila po ang nagkikip ng mga records ng kanilang mga ancestors
regarding the Hebrew calendar at nag-iingat sa mga ito para hanggang ngayon magpapatuloy ang kanilang tradisyon kung papaanong tama at sa ano eksaktong panahon at petsa dapat isa-celebrate ng mga Jews mula noon sa panahon ni Moses hanggang ngayon sa ating panahon ang tamang Day of Atonement. Sa matuwid, sino mas authority na magsasabi kung hanggang ngayon ay na-preserve po actually, na-preserve po sa record ng Jewish history ang totoong petsa. Kaya kung merong maglalabas na mga preacher, mga nag-aangkin na mga guro, mga prophet, kagaya ni Ellen White, na nakita niya sa Vision October 22, 1844, madali lang ma-verify yan. Verifiable po yan. Punta lang po kayo sa mga library, hanap kayo sa Jewish calendar, history, makikita nyo. Ang implication ng ating pag-aaral ngayong gabi, tatlo rin. Pag nalaman natin ang history kung bakit mali ang date na October 22, 1844, ay ang implication nito sa ating panahon. Kayo po, mga Adventists. Number one, we are using historical records apart from biblical interpretation. Therefore, madali lang po natin malalaman ang sagot kung bakit po mali ang October 22, 1844 dahil ang ating pong pagbabasihan hindi po Bible o SDA Bible Commentary, kundi record ng history, particularly ang Jewish history or Jewish calendars. Sana pala, noong time na yon, panahon pa lang ni Miller at mga Millerites, nagtiyaga na sila mag-research sa archives at sa Jewish history. That time, meron naman na nakarecord naman eh. Kung ano ba ang petsa, nakatumbas ng Day of Atonement ng mga Jews sa panahon nila. Kaya kung yun ang ginawa nila, walang October 22, 1844. At walang mga Adventist ang maguguyo at mao-onse ng mga leaders na hanggang ngayon nagtataguyod sa kasinungalingang petsa ito. I pray to the Lord maging bukas ang isip niyo mga kaibigan. Masakit talaga ang katotohanan. Alam ko nagagalit kayo, nasasaktan kayo sa mga sinasabi. Kasi magigising sa katotohanan. Number 2, ano implication nito pag nalaman natin mali pala yung October 22, 1844? It offers verifiable proof that Ellen G. White does not meet the criteria of a true prophet. Ang liwanag. Given po yan. Hindi na kailangan maging rocket scientist. Hindi na kailangan maging college graduate. Hindi na kailangan kahit elementary na graduate na kayo. Pag may isang tao nagsasabi, nako, propeta, nakita ko, may vision ako, yung date na October 22, 1844 ay tama para sa Day of Atonement, nung time na yun, 1844, may diferensya sa ulo yung taong yun. Kasi, habang sinasabi niya, elevate yung panahon niya noon, na nakita niya sa vision na October 22, 1844, ang Jewish Day of Atonement na sineselebrate ng mga Jews noon, nandun naman yung mga record doon, buhay naman, nakatago sa library. Kunti lang siya doon sa mga Jews, na mga pious na mga scholars, sasagutin kagad siya kung ano talaga yung Day of Atonement nung time na yun. No, 1844, may sagot naman eh. Mamaya papakita ko sa inyo na sa time pa nila ay meron ng sagot eh. Kaya kung si Ellen White ay totoong propeta, isipin nyo mo, mag-isip muna kayo. Alisin nyo muna yung mga galit. Alisin muna yung pagkainis sa programa ko. Isip lang kayo, kung propetang totoo si Ellen White at sinasamahan siya ng Diyos at meron talaga siyang Holy Spirit, hindi ba dapat malalaman niya ang totoong petsa na sineselebrate ng mga Jews na Day of Atonement noong 1844? Tama ba o mali? Kayo nakakaalam. Dapat, di ba? Kahit na tao hindi propeta, walang pinag-aralan, at gawin yon, step na yon, na magkukonsulta siya sa mga Jewish authority. Kaso, ito nga, mga leadership ng Seventh-day Adventist, Miller, Ellen White na nagpanggap ng propeta, siguro, sinamatalat niya yung pagkakataon para
ibida niya. Ang pagkakataon na yun na, eto, ako, propeta, alam ko, petsa. Eh kaso, verifiable historical record eh. Sa Jewish history, andun na nakarecord eh. And I believe it was backed by God kasi tradition, they kept the tradition very carefully. Kaya nga yung ating mga Old Testament scriptures na mga manuscript, no, di ba? Maraming, paano nag-survive? Yung mga Old Testament Bible, pagitan din ng kanilang pag-preserve ng text at maingat. Kaya nga noong 1947, nung na-discover yung Dead Sea Scrolls, kinumpara yung mga copy ng book ni Isaiah doon sa mga nahukay doon sa Qumran Cave. At kinumpara nila sa existing modern manuscript that time na kung saan galing yung mga Bible translation, wala silang nakitang grabing correction o mali. Ganon kaingat ang mga Jew. What more, sa kanilang mga holidays, lalo na yung Day of Atonement, na para sa kanila, ito yung ipinakamahalagang festival sa buong isang taon. Tatlo kasing festival ang kanyang celebrate every year. At isa dyan, yung Day of Atonement, hindi mawawala yan. Kaya po, kung talagang sa Diyos ang Seventh-day Adventist, kung talagang sa Diyos si Ellen G. White, ituturo lang siya ng Holy Spirit. Punta mo yung record ng Jews at alam mo yung date. Yun ang tamang date. Kasi yung October 22, 1844. Diyan pa lang, red flag na, di ba, mga kaibigan? Diyan pa lang, huling-huli na. Corner na, kumbaga sa chest, mati na eh. Ganun pala eh. Yung ginagawa niyo dyan. Kaya dito sa number 3, ang implication ng ating topic ngayon, ito, to stay as a Seventh-day Adventist when there is a clear teaching of falsehoods, like yung sa petsa pa lang, mali na, means to allow those falsehoods to continue, and because of this, it puts your salvation into question. Sa madali pong salita, mga kapatid na Adventist, kung mananatili ka ba dyan sa Seventh-day Adventist Church niyo, sa kabila ng katotohanan na sa petsa pa lang, nagsinungaling na itong nagpapakilalang propeta nyo. At ngayon, pati itong mga leaders nyo, mga pastor nyo, pinopromote nyo October 22. Ano ibig sabihin nito? Pag nagpatuloy pa kayo dyan, kasabwat kayo sa kasinungalingan nila. Kasabwat kayo sa judgment sa kanila. Tapos tuturuan nyo yung pamilya nyo, tuturuan nyo yung mga anak nyo, uy, bawal magsinungaling. Uy, huwag ka magsinungaling. Tapos yung mga pastor nyo, mga leaders at propeta nyo, sinungaling. Diba? Sabihin nyo, walang Pasko, walang Santa Claus, hindi totoo yan. Marunong naman pala kayo. Kumilala kung anong tama at mali. Kung anong totoo at hindi. Kung anong fact, anong fiction. Ba't pagdating sa doktrina nyo, inaasun nyo na tama ang date, October 22, 1844. Pag nagpatuloy kayo dyan, bahala kayo. Winawarningan ko lang po kayo. Pero sabi ko nga dito sa pangatlong point, nakasalalay dyan ang yung kaligtasan. Sabi nyo, commandment keeper kami. We are keeping the 10 Commandments. Hoy, gising. 10 Commandment keeper? Tapos yung petsa ng, yan sabi nyo, investigative judgment? Mali at hindi verifiable. Hindi supported ng katotohanan. And until now, yung tradisyon na yan, nananatili at pinagmamalaki nyo. At nasa inyong mga aklat, naku po, ang dami nyo kasalanan na sa Panginoon, mga kapatid. At sinisisi ko dyan, yung mga pastor nyo, dyan sa taas, yung mga leaders nyo, mga theologians nyo, andyan, nakaupo lang. Sila, they don't care. Alam nilang mali yan. Alam nilang mali yan. Mga pastor nyo, kilala ko, mga pangalan, mga nakakangiti sa Facebook. Nakangiti sa Facebook ng mga mantika, mga labi. Alam ko yan, alam nila. Kaso, hindi sila makalis kasi may pakinabang sila. Ang daming pera dyan, lalo pag Pasko. Kayo mga members lang, mga dukha. Yung iba, isang card, isang dukha. Tapos, patuloy yung ina-accept, patuloy yung niluludok. Yung kasinungalingan na kailang tinuturo. Tapos, hindi kayo makaalis. Wala na kayong pakinabang.
Wala naman kayong sweldo. No wonder, ba't sila nananatili kahit alam nila? Kasi kayo po, anong dahilan ba't kayo nananatili pa dyan? Eh? Yun ang tanong ko po sa inyo. Ngayon, eto, simula tayo sa sagutin natin ating mga tanong kanina. Where did this date, October 22, 1844, come from? Saan ba galing yan? Ano mga history niyan? Ang gagawin natin, hindi tayo magkukuha ng mga chismis sa comics, mga kwentong mga chismosa, kwentong barbero, hindi. Kukuha tayo ng mga salita mismo ng mga leaders nyo noon, nung buhay pa, nung panahon na noon. Kung meron tayong tatanungin na mas kapani-paniwalang testigo tungkol sa petsang ito, hindi yung mga leaders nyo kasi mga bayad yan eh. Binayaran niya mga pastor na yan. Mga hard pastor yan. Mga upahang pastor yan. Pera lang ang habol niyan. Ang tanongin natin, yung mga tao noon na nakakaalam habang buhay pa nung itong petsa nito ay binuo. Tanongin natin mismo si Samuel S. Snow. Sino si Samuel S. Snow? Sabi dito, Samuel S. Snow is a Millerite preacher. Andyan sa label niya sa baba ng picture. Is a Millerite preacher who calculated the return of Christ to be on October 22, 1844. So, ito po ang culprit of the crime. Siya mother of all crime. Bakit? Siya pala yung nag-calculate kung bakit nag-arrive sa October 22, 1844. Hindi si Ellen White, hindi si William Miller, kundi si Samuel S. Snow. Isa rin siyang Millerite, pero dati atheist siya, hindi naniwala sa Diyos, na-convert siya under Miller. Ito ang sabi niya doon sa kanyang libro, sinulat na The True Midnight Cry, Volume 1, page 4, noong August 22, 1844. So August, September, October, 1 month before the Great Disappointment, October 22, 1844, meron siyang findings. At paano siya nag-arrive? Paano nalaman, paano na-invento itong October 22, 1844? Ito po ang sabi. Now the important point in this type is the completion of the reconciliation at the coming of the high priest out of the holy place. The high priest was a type of Jesus our high priest, the most holy place a type of heaven itself, and the coming out of the high priest a type of the coming of Jesus the second time to bless his waiting people. As this was on the 10th day of the 7th month, so on that day Jesus will certainly come, because not a single point of the law is to fail. All must be fulfilled on the 10th day of the 7th month of the year of Jubilee, and that is the present year, 1844. The True Midnight Cry, Volume 1, page 4, August 22, 1844. So sinasalita niya ito, pinablik niya ito, August 22, 1844, month ng August. Ano sabi niya? Kung paano daw ang high priest ng panahon ng Day of Atonement, lumalabas sila after the Day of Atonement, at ganun din daw, pagdating ng 10th day, 7th month, or Day of Atonement, the coming out of the priest is a type of the coming of Jesus the second time. Anong date yon? The 10th day of the 7th month. 7th month ng Jewish calendar. Ang ibig sabihin dito ni Samuel Snow. At ito pagtitiyak niya, Jesus will certainly come. Si Jesus ay tiyak na darating. Si Samuel Snow, hindi siya nagpakilalang propeta, preacher lang siya na Millerite. Because not a single point of the law is to fail. All must be fulfilled. Kailan daw? 10th day of the 7th month. 10th day of the 7th month? Ano yung 10th day of the 7th month? O Tishri sa Hebrew calendar. Ang equivalent niyan ay October 22, 1844. So meron siyang ginawa na calculation, pag-aaral, at ayon sa kanyang findings, nag-arrive siya sa petsa na yun. Ano naman ang masasabi ni Joshua Himes? Si Joshua Himes ay one of the key leader in the Millerite movement, helping to spread William Miller's prediction of Christ's return. Ito yung isa sa mga key leader ito. Ibig sabihin ito si Joshua Himes, ito yung totally supporter, pero later on, iniwan din niya mga Millerites at naging bishop siya ng mga Lutheran Church. Naging bishop ng Lutheran Church, so si Joshua Himes. Ito sabi niya sa The Advent Herald and the Signs of the Times, reporter August 21,
1844, page 20, regarding sa findings at pag-aaral ni Samuel Snow. Sabi dito ni Joshua Hine, Brother Snow remarked with great energy on the time, and displayed much research in his presentation of the evidence which, in his view, points to the 10th day of the 7th month of the Jewish sacred year, as the day of the Lord's advent. While there is much evidence that seems to cluster around that point of time, so that we should be then watching if it should not come before, yet in view of our Saviour's assurance, that we know not the day or the hour, or as some read it, no man maketh it known, we should hesitate before we should feel authorized to attempt to make known the very day, lest if it should previously come some might thereby be overtaken by it. In a day they looked not for it. We would however recommend all to examine the evidence with the simple desire to know what is truth. The Advent Herald, and Signs of the Times Reporter, August 21, 1844, page 20. ito po ang caution at babala ni Joshua Hines, na isa sa mga leader at isa po sa, ito yung kanang kamay, parang pinakakanang kamay ni Miller to si Joshua Hines. Napanood yung video ng Adventist na Midnight Cry, napalaki ng papel ni Joshua Hines. At sabi niya, si Samuel Snow, napaka-desidido, napaka-serious sa kanyang pag-aaral tungkol sa time, na pinakita niya at nag-arrive siya sa 10th day of the 7th month ng Jewish calendar or sacred year. Yun nga, October 22, 1844. Pero sabi nga niya, yet in view of Savior's assurance, we know that the day on hour. Medyo duda siya. At least aware itong si Joshua Hines na merong hindi tumutugma ang pag-aaral ni Samuel Snow doon sa sinabi ni Jesus na regarding that hour, no one knows, that day or hour, no one knows. Eh, yun naman talagang tama. Kaya hindi agad, si Joshua Hines mismo, hindi siya naniwala dyan eh. Pero si Miller, na kanilang leader, akuha ni Samuel Snow. At maganda dito, yung sinabi ni Joshua Hines na we should hesitate before we should feel authorized to attempt to make known the very day. Ito ang magandang sinabi niya. Na huwag tayong magpabigla-bigla, sabi niya doon, sa mga fellow Millerites niya. Huwag tayong magpabigla-bigla na dogmatic tayo. We should not feel authorized. Huwag tayong pabigla-bigla, hindi tayo authorized na mag-attempt na alamin ang day dahil si Jesus na mismo nagsabi. Pero nangyari, edi natuloy pa rin. Ang lakas kasi ng influensya ni Samuel Snow. Marami kasing mga tao, mga Millerites that time, na sabik talaga na malaman ang petsa ng pagdating ni Jesus. Remember, this was August 1844, before the actual great disappointment no October 22, 1844. 1 month before. So, ibig sabihin, August pa lang to, marami naman ang nagdududa sa mga Millerites doon sa mga pahayag at pag-aaral ni Samuel Snow. Kaya nga, maganda itong sinabi ni Joshua Hines na huwag tayong magpabigla-bigla, mag-ingat tayo na para bang authorize tayo na magsabi kung kailan ang araw dahil si Jesus ay nagbabala, which is very helpful sa mga Adventists. Kaso katulad ngayon, nabanggit kanina ni Brother Toto, ang Sunday Law, malapit na, eto na naman, si Pope, ganyan. Parang ganun din ang nangyayari sa mga Adventists noon, bago yung date disappointment. Kaya, itong nasa ating panahon, na nagbabalita na maraming panatikong Adventist, although I believe na maraming Adventist din ang di naniniwala dyan, pinagtatawanan na lang sila. Pero itong mga panatikong Adventist, parang ganyan ang inyong ginagawa. Naniniwala kayo sa mga katang-isip na walang basihan na meron darating na Sunday no. Tapos pag hindi naman nangyari, ano nangyari? Sino kawawa? Kayo din po ang kawawa. Yung iba namamatay pa sa sobrang maling akala, sabi nga. Delikadong maling akala. Kaya dahil dyan, sumulat ang magazine na AdventistToday.org. Ang AdventistToday.org ay hindi tinatawag na official publication ng General Conference.
Pero ang mga nasa likod nito ay mga theologians at pastors na hanggang ngayon member pa rin ng Seventh-day Adventists. So, ibig sabihin, may say sila. Ito yung mga Adventist leaders, mga theologians, mga pastors, na hindi makapag-voice out kasi pinagbabawalan sila magsalita ng kung ano talagang totoong kutob nila sa doktrina ng Adventist. Hindi sila makapag-publish ng sasabihin nila. Hindi nila masabi ito doon sa magazine na Adventist World, di ba? Adventist World. Yan kasi ang backup ng General Conference. Yan ang successor ng Reviewing Herald noong panahon ni Ellen White, Adventist World. So, ang ginawa nito mga members pa rin ng Seventh-day Adventist, ng mga scholars na nag-iisip naman talaga at tingin nila ay dapat sila mag-voice at malaman din ng mga Adventist ng totoo. Kaya ito, Adventist Today. Ang author na sumulat nito ay si Daniel Golovenko. Si Daniel Golovenko ay isang preacher, isang apologist ng Seventh-day Adventist. Meron siya sinulat na article dito. Adventist pa rin siya, ha? Adventist pastor siya currently. Sa Adventist Today, where did October 22 come from? Ano ba pinagmulan to? So, babasahin natin yung publish ng Adventist Today. Sabi dito sa section nito, hindi natin babasahin lahat. Ito lang relevant sa ating tanong ngayon. Tungkol sa pinanggalingan, paano ba nag-arrive si Samuel Snow? Saan niya nakuha itong October 22, 1844? Sagot dito ng Adventist Today, the Karaite calendar. The key here is that Snow's prediction was contingent on how one determined the start of the Jewish calendar year in 1844. The contentious point in Snow's chronology is his use of the Karaite Jewish calendar. The Karaites were a sect of Jews who believed that all of the divine instructions was recorded in the Torah without the additional explanation from the Midrash or Talmud, as prescribed by Rabbinic Judaism. Snow and his supporters said that Karaite determined their calendar in accordance with the strict Mosaic law and determined the new year by the new moon nearest the barley harvest in Palestine, which would mean their calendar started April 19, 1844. Ayan. So, ang ginamit pala ni Samuel Snow na basihan kung bakit siya nag-arrive sa October 22, 1844 ay hindi yung traditional na Orthodox Jewish calendar na based on the Midrash, Talmud, at Rabbinic Judaism. Ito pala mga Karaite Jews, ito pala yung mga offshoot ng Orthodox Judaism. Diba parang sekta sila, humiwalay, at nag-adapt sila ng ibang interpretation ng calendar. Mas nauna sila ahead ng, sabi nga, ang kanilang start ng date ng kanilang calendar, itong mga Karaite Jews, April 19, 1844, nung petsa na yon, nung 1844. At sabi nga, itong mga Karaite Jews, ang kaibahan nila, sa mga Rabbinic Jews, hindi sila nagre-rely sa additional explanation ng Midrash at mga Talmud, na mga commentary ng mga Jewish rabbis. Kumbaga, sila yung mga sola scriptura, Bible lang kami, Torah lang kami, hindi namin tina-accept yung mga ibang mga interpretation. Yan, ganun sila. So, diyan kinuha ni Samuel Snow, diyan siya nag-calculate based on the Karaite calendar kung bakit siya nag-arrive sa October 22, 1844. Of course, kung tatanungin mo yung mas Orthodox Jews, mga Rabbinic Jews, iba yung kanilang sinasabi tungkol dyan. Iba yung date nila. Ang mga Karaite Jews, ang basihan ni Samuel Snow, hindi yung mga Rabbinic Jews na matagal nang matatag na nagkikip at nag-iingat ng kanilang mga records throughout many centuries. So itong Karaite Jews, bago lang itong sekta. So today natin, kasi nasabi ng Adventist Today, ng pastor ng Sabadista. At sabi niya, there is that evidence
that the Karaites themselves had actually stopped utilizing their traditional calendar by this time. Yung pala itong si Samuel Snow, hindi pala updated. Nung kanya palang inadapt yung October 22, 1844, mula sa sekta o offshoot ng Orthodox Judaism na Rabbinic Judaism, yun pala pinagkuhanan niya. Dumating, sabi nga nung pastor ninyo sa Adventist Today, mga Karaites din, bandang huli, tumigil na sila sa pagsunod doon sa kanilang sariling kalendaryo. Sarili lang pala nilang kalendaryo ito. Hindi nakabatay sa records ng history ng Judaism. Yung palang, red flag na. Red flag na. Red flag na. Kaya sabi ko nun, bandang huli, itong mga Karaites, that time pa lang ng mga Millerites, nag-stop na sila. Tinigil na nila. Siguro na-realize nila na mali sila. Sarili lang nila yung kanilang mga paliwanag. Yeah? And may began keeping the festival in accordance with rabbinic calendar. Iyon. Later on, itong Karaite sect ng Judaism, bumalik din sa rabbinic calendar na mas orthodox, mas tama at mas accurate at mas historical. So, kinuhaan pala ni Samuel Snow ng Pesta October 20, 1844, galing sa offshoot at sekta ng original Orthodox Jews o Rabbinical Jews, no, na talagang well-recorded sa history, na i-keep nila ang kanilang kasaysayan. Ito palang Karaite, may sarili silang interpretation. Interpretation lang nila yun, hindi sinusuportahan ng mga traditional at mga historical records ng Judaism. So doon pa lang mga kaibigan, mag-isip-isip na kayo. Mali na kagad si Samuel Snow. Kaya sabi dito, si Samuel Snow nonetheless relied on the obsolete calendar to generate October 22 as the modern 10th day of the 7th month. Saan daw nag-rely si Samuel Snow? Sabi ng pastor mismo. At apologies ng Seventh-day Adventist. Sa Adventist Today, hindi siya papayagan kasi isulat ito doon sa Adventist Review o sa Adventist World na magazine ng General Conference. Kasi hindi maganda to para sa mga pastor, mabibisto sila eh. Masisira sila dito. Ito, honest na pastor to. Sabi nga si Samuel Snow, na siyang nag-calculate ng October 22, 1844, galing pala sa obsolete calendar yung kanyang 10th day, 7th month. Ano ba yung sabihin ng obsolete? Pag sinabi ng obsolete, laos, wala na, hindi na nag-exist. Yung mismo nagpo-promote nito ng mga Karaite Jews, diniscard na ito, iniwan na, bumalik na sila sa original calculation ng mga rabbinic Jews. Kaya ultimately, whatever the rationale by which Snow determined the October 22 date, it came in and went, leaving thousands with shattered hope. Ayun. So, sino talaga may kasalanan? Bakit nagkaroon ng great disappointment? Na dapat sana naiwasan yon. At hanggang ngayon, walang trauma itong mga Adventist members ngayon sa ating panahon. Na dahil sa nagkaroon sila ng syndrome, nagkaroon na sila ng ganyang sakit, naging cycle na ito sa buhay ng Adventism. Mula noon hanggang ngayon, nagpe-predict sila may darating, sandilo and everything. Yan ang trauma. Mga traumatized Adventist. Hindi sana nangyari yan kung inalam lang sana ni Samuel Snow na ang kanyang pinagbatayan for the date October 22, 1844 ay sadar na. Hindi na tinatanggap yung panahon na yun. Sino ba si Samuel Snow? Hindi naman theologian siya eh. Wala siyang training sa theology. Kaya hindi siya ganun kaingat. Parang siya yung mga sabadista na iba na nagsasabi, darating na si Jesus 2025. May nagsasabi pa, 2027. Di ba? Marami Adventist kaya ngayon. Alam kong alam nyo. Diyan sa inyong church kaya, marami diyan kaya ng mga Pilipino na nag-attempt na mag-calculate. Ito, kwentahin mo, yet 2027. Darating na si Jesus. Ganyan.
Hanggang ngayon, nasa dugo niyo na yan. Kaya kung hindi pa kayo magbabago, yung curse na nasa inyo, hindi mag-stop yan. Paano ho matatapos yung generational curse dyan sa Seventh-day Adventist Church? Umalis na kayo dyan. Maging malaya kayo kay Kristo. Kaya sabi ganon, ultimately, kung anumang mga rasyonalin, dahilan, ginagamit ang October 22 date, at ito dumating na wala, leaving thousands with shattered hope. Yan na. Dahil sa mali ang date, mali ang, mula sa obsolete calendar, ang pinagbatayan nitong si Samuel Snow, tinanggap ni Neil Miller, tinanggap ni Ellen White na leaders ninyo, at tinuro pa, sinulat pa, nakita daw niya sa vision, ano nangyari? Shattered hope. October 22, 1844, yan ngayon ang trademark nyo. Kaya tuloy, huwag kayong magagalit doon sa mga tao na tuwing darating ang petsa taon-taon na October 22, babati sa inyo na happy great disappointment. Oh, bakit walang magiging happy doon, great disappointment? Kaso, mukhang happy pa kayo eh. Bakit? Inuulit-ulit mo yung October 22.